So, good morning, everyone. I am Kate Marie M. de la Cruz, but you can call me Teacher Kate, and I will be your teacher in social science for today. So, before we proceed, let's have a short prayer first, led by Jessa. Amen. Thank you, Jessa. Okay, before you take your seats, kindly arrange your chairs and pick up those pieces of paper around you. Make sure there are no trashes left behind. Is that clear? Okay. So now I will check your attendance. Once you hear your name, you just have to say present. So no one is absent. That's great. So now let's have a review. So do you still remember what was our topic yesterday? So what was our topic yesterday? Yes, Shania. Very good, Shania. It is latitude and longitude. So what's the difference between latitude and longitude? Yes, Samantha? Very good. So it seems like you really understand our previous topic. So now I have here a short video. So what you need to do is to watch carefully and attentively, and then afterwards I will ask some question. So do you enjoy the video? Okay. So what are the places you've already visited? Yes, Lorea, Baguio City. So do you see or saw some landforms and waterforms there? Like volcanoes, mountains, and many more. So there are many waterforms and landforms that you may see here in the Philippines. So uh, what we need to do is we just have to know how to take good care of them. So now I have prepared here a picture. So what you need to do is to tell me if it is landforms or a waterforms. So for the first picture, we have here a volcano. So a volcano is a waterform or landform? A landform, very good. How about lake? Lake is an example of waterform or landform? A water form. Very good. So ngayon, ang tatalakayin natin ay tungkol sa landforms and waterforms na matatagpuan dito sa Pilipinas. Pero bago ang lahat, let's define what is landforms and waterforms. So pag sinabi nating landforms, ito yung mga anyong lupa na matatagpuan dito sa ating bansa, katulad na lamang ng volcano, hill, plateau, at marami pa pong iba. At ganoon din naman sa waterforms. Pag sinabi nating waterforms, ito yung mga anyong tubig na matatagpuan natin dito sa ating bansa o sa Pilipinas. Katulad na lamang ng lake, sea, waterfalls, at marami pa ring iba. Pero ngayon, tatalakayin muna natin ang landforms o ang mga anyong lupa na matatagpuan dito sa Pilipinas. Ang una dito ay ang island o isla sa Tagalog. Ang island o isla ay isang anyong lupa na napapaligiran ng tubig. So, ang isla kapag pinagsama-sama ay tinatawag na archipelago. Ang isang halimbawa ng archipelago ay ang Pilipinas. Ang Pilipinas po ay isang isla o mga isla na napapaliguran ng tubig. Susunod po ay ang plain o sa Tagalog ay kapatagan. So, ang plain po o kapatagan ay isang anyong lupa kung saan ito ay patag lamang. Ito ay ginagamit ng mga magsasaka upang pagtaniman ng mga crops katulad na lamang ng rice and corn. So, ang pinakamalawak na kapatagan o plain dito sa Pilipinas ay ang Central Luzon, kung kaya tayo ay tinatawag na rice granary of the Philippines. Ang next naman ay ang valley.
So, pag sinabi nating valley o lambak, ito ay patag na lupa na matatagpuan sa pagitan ng dalawang bundok. So, ang example po nito ay ang Cagayan Valley. Ito rin ay ginagamit upang pagtaniman. So, ang next naman po ay bundok or mountain. So, ang bundok or mountain po ay isang uri ng anyong lupa na mataas. Ito po ay umaabot ng 1,000 metro ang sukat or pataas pa. Ito ay may matatarik na paligid at meron itong peak na tinatawag or pinakatulis. At ang isang halimbawa po nito ay ang Mount Apo. So, ang next naman po ay ang mountain ranges or ang tinatawag na bulubundukin. So, ang bulubundukin po ay ito ay mga sunod-sunod na bundok or burol. Ito ay ang isang halimbawa po nito ay ang Sierra Madre. Marami nga pong ibang mga mountain ranges or bulubundukin dito, pero ang isa po sa pinakakilala ay ang Sierra Madre. Sa tingin niyo, bakit? Meron po ba kayong idea? Okay, so ang Sierra Madre ay kilala dahil ito ay mahaba. Ito ay mahaba at kilala din ito na kapag may bagyo, ito ay parang nagsisilbing harang at proteksyon ng mga bayan or lugar na napapaligiran or nahaharangan niya. At ang susunod naman po ay plateau o sa Tagalog ay talampas. Ang plateau po ay isang patag na matatagpuan sa ibabaw ng bundok. Dito rin po ay malamig kung kaya't maaari din tayong magtanim dito at mag-alaga ng iba't ibang mga hayop. Ang isang halimbawa po nito ay ang Central Plateau na matatagpuan sa Mindanao. Next naman po ay volcano o sa Tagalog ay bulkan. Ang volcano o vulkan po ay isang anyong lupa kung saan ito ay naglalabas ng lava at fire mula sa ilalim ng lupa. Or kung sa Tagalog or sa sinasabi nila ay pumuputok or sumasabog. Ang isang halimbawa po nito ay ang bulkang Mayon. At ang panghuli ay hills. Ang hills po ay or sa Tagalog ay burol. Ito ay mas maliit kumpara sa bundok or mountain. Ang isang halimbawa po nito ay ang Chocolate Hills. Ang Chocolate Hills po ay tinatawag na Chocolate Hills dahil kapag ito po ay may kulay na berdeng dahon kapag tag-ulan at nagiging kulay tsokolate naman po kapag tag-init. Kung kaya't ito ay tinatawag na Chocolate Hills. Po tayo sa mga anyong tubig or water form. So first, we have here lake or lawa. So ano nga ba ang tinatawag na lake o lawa? Pakibasa mo nga, Shania. Maraming salamat, Shania. So ang lake o sa Tagalog ay lawa ay isang anyong tubig kung saan ito ay napapaligiran ng lupa. Ang isang halimbawa nito ay ang Taal Lake. So kumbaga, kung sa landforms o saan yung lupa ay may tinatawag tayong island kung saan ito ay isang anyong lupa na napapaligiran ng tubig. Dito sa waterforms ay may tinatawag tayong lawa o lake kung saan ito naman ay isang anyong tubig na napapaligiran ng lupa. So ang tubig dito sa lawa o sa lake ay fresh kung saan may mga isda na matatagpuan tayo dito katulad na lamang ng hito or catfish, dalag at tilapia. Ang example katulad ng sinabi ko, ang isang halimbawa nito ay ang Taal Lake. So, ang susunod naman ay ang channel or channel. Ito ay isang halimbawa ng anyong tubig kung saan matatagpuan ito sa pagitan ng dalawang
isla. Ginagamit din ito upang makatawid mula sa isang isla patungo sa isa pang isla. So, ang isang halimbawa nito ay ang Babuyan Channel. So, ang next naman ay ang water falls. Sa Tagalog ay talon. So, ang waterfalls ay isang anyong tubig kung saan ang tubig ay dumadaloy mula sa itaas papunta sa ibaba. So, ang isang halimbawa nito ay ang Pagsanjan Falls. So, marami pa pong ibang mga halimbawa ng falls at ibang mga halimbawa ng lake at channel. Ito po ay ilan lamang po sa mga halimbawa ng mga ito. Ang next po ay ang bay o sa Tagalog ay look. So, ang bay po or ang look ay isang tubig kung saan ito rin ay tinatawag or kinikilala bilang harbor for seafaring vessel po kung saan dito sumasakay yung mga pasahero at dito rin tayo nag-e-export ng mga products. Ito rin po ay ginagamit bilang tourist spot dahil dito magandang manood ng mga sunset, sunrise, at ang isang halimbawa po nito ay ang Manila Bay. Next naman po ay ang street. So, ang street po ay isang tubig kung saan pinaghihiwalay po nito yung dalawang malaking lupa po. Ang isang halimbawa po nito ay ang San Juanico Street kung saan pinaghihiwalay po ng street na ito ang Samar at Leyte. Next naman po ay ang Gulf. So, ang Gulf po, ito ay isang tubig na matatagpuan sa bukana ng dagat. So, meron po tayo dito sa Gawing Pangasinan kung saan ito po ay tinatawag na Lingayen Gulf. So, next naman po ay ang river or sa tinatawag or sa Tagalog ay ilog. So, ang river po ay isang tubig kung saan yung tubig ay nanggagaling o dumadaloy galing sa bundok papunta po sa dagat. So, ang isang halimbawa po nito ay ang Cagayan River kung saan ang Cagayan River ay kilala bilang sa pinakamahaba at pinakamaluwang na river dito sa Pilipinas. At ang panghuli ay ang spring. Ang spring po ay ang pinakamaliit na tubig dito sa Pilipinas. Ang tubig dito sa spring ay maaaring hot or cold or malamig or mainit. Depende po sa kinalalagyan ng spring na ito. So, ang mga hot spring po o yung mga maiinit na tubig ay matatagpuan malapit sa bundok. Sa bulkan. Katulad na lamang po ng bukal ng bulkang Makiling po or ng bundok Makiling kung saan ito ay hot spring.